Hallelujah. Praise the Lord. Good morning to our dear brothers and sisters. It's a blessed Sunday this morning. And Psalms 113, verses 2 to 4, it says, "Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised." The time of worship is now, mga kapatid. Whatever it is that we are feeling right now, just set it aside and let's focus ourselves on worshiping the Lord this morning. Lift up your hands, lift up your voices, open up your hearts, for the Lord is here this morning. Hallelujah. Let's pray. Jesus, we welcome you in our midst. Thank you, Jesus, that you are faithful. Thank you, Lord, that your mercies are new every day. Jesus, as we worship you this morning, Lord, thank you, Lord, that lives will be changed, that people will get healed, Lord. And thank you, Lord, that as we worship you, Lord, we will get to see you and experience you this morning, God. You are worthy of our praise. You're worthy of all glory and worship, Lord. Cleanse us, Jesus. We plead your mighty blood to cover us this morning as we worship you in spirit and in truth, Lord. We love you and we thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's bless the name of the Lord this morning. Say, Lord, still I will say, blessed be Blessed be the name. blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, that there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. We bless your mighty name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, we bless your mighty name, Lord. You're the name above all names. The name on which every knee shall bow. Oh, we worship you, Jesus. We welcome you in our midst, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We welcome you in this place, Lord. Lord, you see our hearts, and we desire more of you, Jesus. Oh, oh. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, you are Waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. So you, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. For you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we call you way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Oh, you are. Oh, you are here, turning lives around. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. For you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Declare this morning, you are way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. They call you Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working.
never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, they call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, you are Waymaker, our miracle worker, our promise keeper, our deliverer, our mighty Savior. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Whatever it is that you're going through right now, remember that the Lord is your waymaker, your miracle worker, and nothing is too hard for our God. He's amazing. He's our wonderful God. He's our mighty Savior. Hallelujah, hallelujah. He reigns, and He's in control over everything in our life. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Jesus. Yes, you are, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You're the only God whose power none can contain. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are not alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. So you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And sing it. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are Lift up your voices and sing it. From before time began, You are on your throne. You are God alone.
And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Lift up your voices and sing it. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, Declare this morning from the good times and bad, you are on your throne. You are one more time, sing it. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. 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 Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. We put our trust in you, God. Hallelujah. Hallelujah. Unchangeable, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Today, we will declare the goodness of God and we'll bring back to Him His portion. His promises are true, and He said, I will be your shield and your exceeding great reward. That's what He said to Abraham after Abraham paid his tithes to Melchizedek, the priest of the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, let's raise up our tithes and offerings to the Lord. And repeat after me. Lord, here are my tithes and offerings. I freely give this back to you, knowing you gave this first to me. You are teaching me to be a generous and faithful steward. I ask that you bless these, grow these, and use these to advance your kingdom here and around the world. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Let's give our tithes and offerings. Praise God. Hallelujah. God bless you.
Praise the Lord, everybody. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa HCJC from our Central Church. Papungo po sa inyong lahat, mga kapatiran na sumusubaybay sa atin pong live stream. Pwede mo bang sabihin, praise the Lord? Kung kayo masaya ngayong umaga, could you say hallelujah? Praise God. Amen. Tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon sa umagang ito, na ating pong pagkasaluhan. Amen. Atin pong buksan ang ating pong Bible sa 1 Kings chapter 12, verse 26 hanggang 30. Amen. And while you're turning there, pwede bang i-welcome yung kasama mo sa bahay? Sabi mo sa kanya, welcome to the house of the Lord. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen. So, if you are uniting with us this morning in worshiping the Lord, God is right where you are. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay merong salita at merong pangungusap para sa iyo ngayong umaga kung yung bubuksan na yung puso at yung tatanggapin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Praise God. 1 Kings chapter 12 verse 26. Atin pong basahin. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David. If these people go up to do a sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam king of Judah, and they shall kill me, and go again to Rehoboam king of Judah. Whereupon the king took counsel, and made 2 calves of gold, and said unto them, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Bethel, and the other put he in Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship before the one, even unto Dan. Isa pa po na bahagi ng scripture, Acts chapter 24, verse 24. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. 25. And as to reason righteousness, meaning Paul, temperance and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Amen. Ngayong umaga po, sa tulong ng Panginoon, atin pong pag-usapan sa maiksing sandali ang atin pong paksa na pinamagatan ko pong A God Called Convenience. Ang Diyos-Diyosan na kung tawagin ay convenience. Everybody say praise the Lord. Ang pangunahin pong katotohanan na nakapaloob sa salita ng atin pong Panginoon sa Biblia ay ang katotohanan na meron lamang iisang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi isang lupon, hindi isang konseho, hindi isang grupo, at pagsasama-sama ng mga Diyos. Nag-iisang Diyos. Isa sa bilang, isa sa kanyang essence, isa sa kanyang substance, and one in being. Isang Diyos na walang katulad, walang kapantay, at kailanman ay hindi nangangailangan ng payo o tulong ng sinumang tao. Amen. Ang katotohanan ito tungkol sa iisang tunay na Diyos, mga kapatid, ay napakapangunahin na ito po ay ginawa na Pangulong Utos o the first commandment. Ang sabi po ng Pangulong Utos, Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, with all thy might. Hallelujah. Hallelujah.
Ulitin ko po mga kapatid, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Meron lamang isang Diyos na marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at nakakaalam ng lahat ng bagay, mga kapatid. Wala pong bagay na lingid o lihim sa Kanya. Amen? Wala po siyang hindi nalalaman, at wala pong bagay ang pwede natin itago sa Kanyang harapan, mga kapatid. Wala po siyang bagay na hindi alam. Gayon pa man, sa Kanya pong karunungan, sa Kanya pong katalinuhan, sa Kanya pong kakayanan na malaman ng lahat ng bagay, meron po siyang hindi alam at hindi kilala. Ang sabi niya, mga kapatid, Isaiah chapter 44 verse 8, Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. Wala akong kilalang ibang Diyos. Wala akong alam na ibang Diyos. Hallelujah. And because we know that He is all-knowing, we know that it is true. The only wise God says, there's something I don't know, and that's any other God. Kung kaya Kanya pong iniutos sa atin, mga kapatid, sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 5, ang sabi niya po doon, You shall have no other gods before me. You shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Wala daw po tayong dapat gagawin na dibuho o forma o imahe ng Diyos-Diyosan nakamukha ng mga nakikita po sa ibabaw ng lupa o sa dagat o sa ilalim po ng lupa, mga kapatid. Sabi niya, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Hallelujah. Huwag daw po magkaroon ng ibang Diyos at huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Noong unang panahon, ito po ay patungkol sa ginagawa po ng mga tao na dibuho, mga imahe, mga rebulto na kanila pong sinasamba at inaalayan po. Hallelujah. Subalit, malinaw po ang sinabi ng Panginoon dito po sa atin pong binasa na ang pagkakaroon ng ibang Diyos ay hindi lamang po limitado sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nakikita o nahahawakan. Amen. Hindi lang tungkol sa pag-aalay sa mga rebulto, mga kapatid, ang tinutukoy po na idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung di ang sabi po ng ating binasa, ang sabi niya, Thou shalt have no God before me. Ang salitang before me po dyan ay ang Hebrew word na al-panai, na ibig sabihin ay sa harapan ko o sa aking unahan. Na kumbaga sinasabi ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, ng malinaw, na sinasabi niya na huwag kayong magkakaroon ng anumang bagay sa aking unahan o anumang bagay na mas mauuna kaysa sa akin. Sapagkat anumang bagay ang iuna nyo kaysa sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Anumang bagay na siya pag-uubos sa ating panahon o magnanakaw ng ating loyalty o magpapagulo ng ating pong priority kung saan ang Diyos at ang kanyang gawain ay magiging pangalawang priority na lamang. Anumang bagay yan, kapatid, yan man ay maganda o yan man ay kaakit-akit, yan man ay beneficial, yan man ay productive, if it's something that will turn our priorities, hallelujah, of our worship to God and our thinking about His work, mga kapatid, yan po ay Diyos-Diyosan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 22, verse 37, You shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mahalin daw natin ang ating pong Diyos, ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong puso, kasama po dyan ang ating pong lakas, ang ating pong effort, amen. He must be, hallelujah, our first thought when we wake up in the morning, our last thought when we sleep at night. Hallelujah, the thought of God must fill our waking hours, mga kapatid, because He is the first priority. He is first and foremost in our lives. He said, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the other things. Hallelujah. Ito yung idaragdag na lamang po sa atin, mga kapatid. Amen. There is only one God. Amen. Praise God. Bari ba natin palakpakan muna ang Panginoon, mga kapatid? Sa atin pong panahon, maaaring hindi na po uso yung, maaaring hindi na po tayo makita ng maraming mga tao na nag-aalay sa mga Diyos-Diyosan.
Hindi na ganun kauso yung pagtatayo ng mga graven images o yung mga rebulto, mga dibuho, mga kapatid. At sinasabi na ito ang ating paglingkuran. Hindi na masyadong uso yan sa ating modern time. Hindi na po hayagang pinapractice yung idol worship. Praise God. Gayon pa man, may mga bagay po na hindi nahahawakan, may mga bagay at konsepto na patuloy pa rin sinasamba ng tao bilang kanilang idolo. Mga bagay na inuunan nila kaysa Diyos. At isa pong bagay na yan, mga kapatid, na nais ko pong talakayan ngayong umaga, ang isa pong napakabakapangyarihang Diyos-Diyosan na ang kanya pong impluensya ay mararamdaman mo sa bawat mukha ng lipunan. Ang Diyos-Diyosan po na yan ay tinatawag na convenience. At magsabing convenience. Kung ano yung madali. Instant. Amen. Yan po ang modern times. Ang lahat ng tao ay naghahanap ng pamamaraan para mapadali ang lahat ng bagay, maging instant, maging convenient. Huwag nang maging mahirap. Lahat naghahanap ng shortcut. Work around, mga kapatid. Praise God. Siguro dahil po naging masyado pong mabilis ang atin pong buhay sa modernong panahon na mas pinipili po ng mga tao ang convenience kaysa sa ano pa mang bagay. Halimbawa po, mga kapatid, tayo po ay kadalasan kapag tayo busy, mas pinipili natin kumain na lang sa mga fast food. Tama? Kahit na hindi natin alam kung saan galing yung karne doon. Yung French fries, mga kapatid, na isang linggo na nasa likod ng upuan mo sa kotse, habang naglilis ka ng kotse, nakita mo may French fries, pwede mo pa rin kainin. Fresh pa rin. Hindi mo alam kung ano nilagay doon, kung nilagyan ba siya ng magic sarap o dinikdik na magic katol, mga kapatid. You just don't know. But we still go to fast foods, even though alam po natin, mga kapatid, na mas healthy kumain na lang sa bahay. Sigurado ka sa kakainin mo, kontrolado mo ang budget mo, mas maayos ang paghahanda, at sigurado kang malinis. Gayon pa man, napakaraming tao, mga kapatid, ang nabubuhay sa fast food. Bakit? Kasi madali. Kasi instant. Wala na paghihintay. Diba? Sa fast food, kapag pinaghintay ka ng pagkain ng 10 minutes, pwede ka nang magalit, diba? Subukan mo sa bahay yan. Ang tagal na sabaw. Di pwede, diba, mga kapatid? Praise God. Isa pang halimbawa, napakadami po sa ating panahon, mga estudyante, hindi na po pupunta sa mga library. Diba? Naalala ko, umabot pa ako sa panahon na pag sinabing research, pupunta ka sa library. Dahil wala pang internet noon, wala pang Wikipedia. Ang Wikipedia namin noon, si Collier's Encyclopedia, ganyan kakapal. Diba? Kapag susulat ka ng research, kailangan ilagay mo yung page number. Ayon kay Collier's Encyclopedia, page 875. Ganon ang bibliography dati, mga kapatid. Pero sa panahon ngayon, bihira na lang yung pong talagang nagugugol ng panahon para po pumunta sa mga library at magsipi po doon ng mga article at mag-aral ng malaliman, mag-research. Bakit? Sapagkat napakarami po, halos lahat na ng impormasyon ay pwede mong makuha online. Amen. Noong unang panahon, ang aming research skills ay magbuklat ng libro. Sad to say, maraming kabataan ngayon, ang kanilang research skills ay copy-paste. Amen. Isa pang halimbawa, mga kapatid, marami po sa ating mga kababayan, mga kakilala, ang hindi na lumalabas ng bahay para makipagkita sa mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ang kanila pong kaibigan at ang kanila pong mga acquaintances ay hindi na po nila talaga kilala. Kung hindi, bahagi na lamang ng kanilang friends list. Padamihan ng friends, 5,000 friends, 3,000 friends. Pero ilan lang sa mga friends niya na talagang kilala mo. Ilan lang sa kanila talaga nakakausap mo, ang talagang nakakadaupang palad mo. Di ba, mga kapatid? Pero sometimes, we spend hours and hours chatting with online friends. Pero pag may tumawag sa'yo na,
pwede ka ba makausap? Medyo busy ako eh. Wala tayong time sa mga real friends, mga kapatid. Why? Because it's very convenient, hallelujah, na it's very convenient po na makipag-usap sa mga friends na pwede mong iwanan kahit kailan. Amen. Kaya po ng aking mga example na binigay mga kapatid, mas madali pong mag-invest, mas madali pong kumain sa labas kaysa mag-invest ng time at ng effort para magluto ng healthy pagkain, mga kapatid. It's more convenient to copy-paste an already finished work online than to think things through. Sometimes it's easier to smile in a camera at lagyan ng magandang quote. Blessed. #blessed. Madaling umiti, mga kapatid. #no filter. Mga pa-hashtag ka pala lalaman. Praise God. Mas madali pong umiti sa camera at ipakita ang isang version ng buhay natin na hindi pinaghirapan. Kunyari ka pa, woke up like this, pero 3 hours mong inayos yung itsura mo. Yung, outfit of the day. Pero 3 times mong pinalitan ang outfit of the day, sabi pinicturean mo, outfit of the day. Mas madali pong ipakita, mga kapatid, ang version po ng atin pong sarili, mga kapatid, na hindi kailangang ukil-kilin at hindi kailangan pag-invest time ng panahon, mga kapatid. It's easier to smile in a camera, hallelujah, to send Bible quotes. It's so easy to send inspirational quotes than to call a real friend. Sometimes, ang sabi ng Biblia, go and make disciples of all men. Hindi sinabi ng Biblia na go and send inspirational quotes to your friends. Walang masama doon, mga kapatid. But our life must be a reflection of the life of Christ privately and publicly. Amen. Kung tayo po yung ma-quote ng Bible verse, pero wala tayong, thank you, memory verse na alam sa atin pong sarili, hindi po yun consistent, mga kapatid. Nakakuha niyo po yung point, mga kapatid? Yung point po ng convenience. Hallelujah. Everything must be convenient. Unang-una, wala pong masama sa convenience. Walang masama. Dahil ang convenience po, pinapadali nito ang ating pong buhay. Ginagawa niyang simple yung mga mahihirap na gawain at binibigyan po tayo nito ng mas madaming oras para gawin ang iba pang bagay. Ang convenience sa kanyang sarili ay hindi masama. Pero ito po ay nagiging masama kapag hinayaan natin na ang convenience, mga kapatid, ay nakawin sa atin ang kalidad ng karanasan. The quality of experience. Amen. At ang mga pagkakataon na atin pong madidiscovery sa atin pong sarili, ang atin pong sariling kakayanan, at ma-enjoy po natin ang kaya nating gawin at kung sino tayo habang nakikisalumuha po sa mundo, sa labas, kasama ng ibang mga tao. Ang masama ay ang convenience na ang nagdidikta sa atin pong buhay. Ang masama ay ang laging paghabol sa kung ano ang convenient dahil ayaw natin makaranas ng kahit konting hirap, kahit ang kapalit nito ay sobrang worth it. Amen. Kaya nga nauso sa Pilipino yung sana all. Kasi pag binakita kang isang, uy, grabe achievement niyo, sabihin mo na lang, mapasana all ka na lang. Bakit? Kasi alam mong ayaw mo, gusto mo makuha yung achievement, pero ayaw mo yung pinaghirapan niya. Tama, kapatid? Kaya mga Pilipino dati, yan ang national na kasabihan sa ating panahon. Na all. Sana all graduate. Sana all may trabaho. Sana all may business. Amen. Pero yung taong yun, ang kanyang kakayanan, ang oras na binigay sa kanya, ay parehong 24 hours na binigay sa iyo ng Panginoon. Tama? May utak siya, may utak ka rin. Anong pinagkaiba? Ayaw mo ng inconvenience.
Amen. Sometimes, we have to be inconvenient para makuha po yung mga bagay po na atin pong pinapangarap, mga kapatid. Amen. Kaya, kapag sinanaul nyo ako, mga kapatid, hindi ko na kayo papagalitan. Kasi ginagamit ko rin yun. Praise God. So, minsan, ang atin pong paglilingkod sa Panginoon, ito po hindi puro saya at sarap. Sabi ng awit, kay saya maging Kristiyano, kay saya mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, kay saya maging Kristiyano. Totoo yan. Pero hindi lahat ng panahon puro saya at sarap at ligaya. Sapagkat hindi po tayo naglilingkod, amen, sa ating Diyos kung pabor lamang sa atin ang sitwasyon. Kung convenient lang sa atin ang pagkakataon, mga kapatid. Subalit ang tunay po na paglilingkod sa Diyos ay markado po ito ng mga personal na pagsisikap at sakripisyo. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi doon, ialay natin ang ating sarili sa Panginoon at huwag tayo makiayon sa sanglibutan. Gaano kahirap yun? Nasa kalagitnaan tayo ng sanglibutan, pero sabi ng Panginoon, ayawan ninyo ang ginagawa ng sanglibutan. Huwag kayong makiuso. Do not be conformed. Amen. Kaya kailangan natin ng Panginoon araw-araw, mga kapatid eh. Alam ng Panginoon na mahirap yan at ang tanging paraan para magawa po natin yan is if we are daily dependent on His power to strengthen us, amen, and to pull us through the day. Sapagkat kung walang Panginoon nagagabay sa atin araw-araw, yung pong non-conformity ay isa po yan sa pinakamahirap na bagay gawin. Amen. Sapagkat ang tao ay sadyang marupok at kay daling lumimot, mga kapatid. Kailangan natin ng banal na Espiritu na magpapaalala po sa atin, bitawan mo yan. Huwag kang pumunta dyan. Huwag mong pasukin yan. Huwag mong gawin yan sapagkat hindi ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Amen. Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon, mga kapatid? I have 10 minutes. Sa 1 Kings chapter 12, mga kapatid, mababasa po natin dyan ang tungkol sa isang hari na nagngangalang Jeroboam. Si Jeroboam po ay isang hari na tinuturing po ng Biblia na masamang hari. Ang Diyos po ay nagalit sa kanya. Hindi po siya magandang example. Ano po bang nangyari? Bakit si Jeroboam ay kinakaayawan, amen, ng Panginoon? Ito po ang maiksing background tungkol kay Jeroboam. Nung mamatay po si Hari Solomon, mga kapatid, sino ang si Hari Solomon? Anak ni King David. Si Hari Solomon po ang naging pinakamayaman at pinakamatalinong hari ng Israel. At nung siya po'y mamatay, ang pumalit po sa kanya ay ang kanya pong anak na nagngangalang Rehoboam. Si Rehoboam, ambisyoso to, mga kapatid, anak niya. Siguro iniisip niya, I want to follow after the footsteps of my papa. Sapagkat si Solomon po ay nirespeto ng buong sanglibutan nung panahong yon. Yung mga hari, yung mga reyna ng iba pong bansa, pupunta po sa Israel para makilala lang si Solomon. So, yung anak niya si Rehoboam, meron pong ambisyon na maging kilala rin at maging ginagalang. Pero wala po siya nung puso ni Solomon at wala po siya ng vision ni Solomon at relasyon ni Solomon sa Panginoon. Kung kaya, ito pong si Rehoboam ay hindi naging mabuting leader. Isang araw, yung po mga leader ng Israel ay pumunta sa kanya para po manghingi ng favor, manghingi po ng isang request, referendum, na kanila pong hinihingi sana, mahal na Haring Rehoboam, kung pwede lang, yung aming buwis na sobrang taas, pwede bang ibaba mo? Noon pa, mataas na ang buwis, mga kapatid. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang buwis. Praise God. May hugot na. Praise God. Pero,
Imbis po na pakinggan ni Haring Rehoboam yung pong mga matatandang leader ng Israel na nakakaalam sana kung paano ang tamang pamamalakad, imbis na pag-aanin niya po ang tax at ang mga hinihingi po ng pamahalaan at ng kaharian ng panahon na yon, ay mas sinigpitan niya pa yung buwis ng bayan. Sabi niya, kung si Solomon ay hinagupit kayo ng latigo, ako, ang pangahagupit ko sa inyo ay mga alakdan. Grabe. Sabi niya, kung mahigpit ang tatay ko, mas mahigpit ako sa inyo. At dahil po doon, nagrebelde po itong mga leader. At nagrebelde po ang Israel laban po kay Rehoboam. At kanila pong iniluklok na hari instead of Rehoboam ay si Jeroboam. Are you following, mga kapatid? Are you following? Ngayon, si Jeroboam po ay rebelde. Natatago po siya nung panahon po ng tatay ni Rehoboam. At ito na ang kanyang pagkakataon na makabalik po sa Israel at siya po ang pinili ng revolutionary government na maging bagong hari po ng Israel. Amen. Pero si Jeroboam, hindi rin po ito matuwid na tao. At naisip niya, meron tayong malaking problema. Dahil ang buong buhay ng Israel ay ang templo ng Panginoong Diyos na nasa Jerusalem. Nasa capital city. Teritoryo ni Rehoboam yun. At every year, ang lahat ng buong Israel ay pupunta sa templo para mag-alay sa Panginoon. Yun ang kanilang national holiday. Ibig sabihin, pupunta sila sa teritoryo ni Rehoboam, wala akong magagawa para pigilan yun. At naisip niya na pag nangyari yun, eventually, ang puso ng mga tao ay lalayo sa kanya at pupunta kay Haring Rehoboam. Sabi niya, kapag nakapagsamba ang mga tao sa Diyos ng Israel, sa Jerusalem, maisip nila na ang totoong hari nila ay si Rehoboam. Kaya gagawa tayo ng paraan. Siya po ay nagtayo ng dambana o ng altar na mayroon po gintong guya sa Bethel at sa Dan, dalawang lugar. Ito pong Bethel at Dan ay very convenient na lugar. Kumbaga sa 7-Eleven, nasa kantong-kanto, mga kapatid. Hindi mo na kailangan lumayo para makapunta ka doon dahil kumbaga, ano ba yung mga convenient na lugar? EDSA siguro, no? Hindi ko alam. I've never been to Israel. But these are convenient places. At ang sabi niya po sa mga tao, makinig kayo, Israel, magmula ngayon, dahil sa aking concern at pagmamahal sa bayan, dahil ayoko kayo mahirapan at kailangan niyo pa magsimba ng malayong-malayo, dito na kayo magsimba sa mas malapit. Ito yung ating Diyos, ito yung ating Diyos na naglabas sa atin sa Egypt, mas malapit, mas maganda, gintuyan, at saka hindi nyo kailangan mag-alay ng striktong alay. In fact, yung mga pare ay hindi mga Levita. Kung hindi mga hinugot lang kung saan-saan, mga kapatid. Wala ka trabaho, pare ka na. Ganun ang ginawa niya, mga kapatid. So, ibig sabihin, walang striktong pamamaraan, mga kapatid, ng pag-aalay. Amen. Kung ano lang gusto mong ialay, kung ano lang gusto mong ibigay, basta lang huwag kang pumunta sa templo sa Jerusalem. Dito ka pumunta sa Temple of Convenience. Hallelujah. Ang problema, mga kapatid, ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran na hindi po natin pwedeng sambahin at paglingkuran sa kahit anong paraan lang na gusto natin. Sapagkat siya po ang Diyos. At bilang Diyos, siya po ay may standard kung paano natin siya dapat paglingkuran. At meron po siyang standard kung paano po tayo lalapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hindi po siya interesado sa baka, sa guya, sa offering, kung yan ay pabibigay sa Kanya sa maling pamamaraan. God is not interested with resources and money. Kahit patayuan natin siya ng malaking iglesia, mga kapatid, kung hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi interesado ang Panginoon dyan. Pero kahit nasa ilalim lang tayo ng puno ng mangga, kung ang banal na Espiritu ay kasama natin, mga kapatid, at tayo po'y lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Amen. God is in this place and God is with us.
Una, nais niyang malaman natin na walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Siya ang Diyos na pasimula na lumikha ng lahat at nagkatawang tao at nagpatawag sa pangalang Jesus. At kasama natin ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan po ang fundamental narrative. Walang alternative sa katotohanan yan. At walang ibang paraan upang maligtas kung hindi ang tao ay magsisisi, magpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at kailangan niyang tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo, kailangan niyang mamuhay ng banal at hindi niya dapat kaligtaan ang pananalangin, ang pagpupuri sa Panginoon, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan sa iba. Yun ang pamamaraan. Everybody say, way. God's way. Ang problema, mga kapatid, pandemic ngayon. At isa po sa pinakamadaling bagay na gawin sa kalagitnaan ng pandemic ay ang maging relax sa ating pananampalataya. Sapagkat sa kalagitnaan ng pandemic, di tayo nagtitipon-tipon, di tayo nagkikita-kita, mga kapatid. Napakadali na kaligtaan na manalangin. Napakadali kaligtaan, napakadali lumiban sa Bible study. Napakadali kaligtaan na buklatin ang ating pong Biblia at pag-aralan po ito. At dahil wala naman nag-check ng ating pong attendance, madaling magpaliban sa ating pong online church. Diba? Makita lang nila ako mag-login. Okay na yan. Login. Mag-comment ka, praise the Lord. Tapos log out na. Balik sa YouTube. At sa Netflix. Bato-bato sa langit, mga kapatid. Napakadali po na maging relax at isipin na saka na ako babalik sa dati kong forma ng paglilingkod, ng pananampalataya kapag bumalik na ang lahat. Yung aking sigasig sa pagpupuri, saka na yan pag nasa church na ako. Yung aking sigasig sa pag-awit, sa pagsamba, sa prayer, ibabalik ko yan kapag bumalik na sa ayos ang lahat ng bagay. Pero ngayon, relax muna tayo. Madaling magpaliban sa pagbabalik ng ating pong tithes and offerings. At dahil pwede tayo magtago sa pagdadahilan, nababawi na lang tayo kapag okay na ang lahat. But I have news for you, mga kapatid. Ang panahon po ito ay hindi panahon upang tayo po ay mag-relax. Kung hindi ito po ang panahon upang manindigan po tayo sa ating pananampalataya, na atin pong sasabihin na anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, anuman ang nangyayari, hallelujah, circumstansya man yan, ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon ng matapat. As for me and my house, we will serve the Lord even in the midst of this pandemic, mga kapatid. Hallelujah. I have five more minutes. Okay lang ba, mga kapatid? 5 minutes. So, hindi porki pandemic, mga kapatid, na tayo po ay pastor sa kanila lang. Kung hindi, ngayon po yung panahon, mga kapatid, na dapat makaramdam po tayo ng threat. Makaramdam po tayo ng parang sinisikil ang atin pong pananampalataya. Kailangan po natin pakawalan ito, mga kapatid. Hallelujah. At huwag mong sabihin, kailangan mo sabihin sa Diablo, mga kapatid, na hindi ka nakascore porque nagka-pandemic, kundi dahil may pandemic, ipapakita ko sa iyo ngayon. Kahit nasa malayo ako, puro 3 points ang gagawin ko. I-score ako, mga kapatid. You know why? Because ang aking pananampalataya ay hindi nakabase sa tradisyon, sa mga bagay na nakagawian. Aking pananampalataya ay nakabase sa katotohanan na ako at ang Diyos, kami ay may relasyon na totoo. Ang Diyos ang aking Ama at ako'y kanyang tunay na anak. And whatever circumstance I find myself in, I will keep my faith strong. Hallelujah sa Diyos. Ang mensahe po na ito, mga kapatid, ay hindi lamang po para sa ating mga kapatid na matagal na sa pagsamba. Baka sabihin nyo naman, pinatamaan ko kayo. Hindi po tutungkol lang sa mga matagal na sa ating pong church. Pero at this point in my message, I want to talk to those na bago pa lamang sumusubaybay sa atin pong mga live stream, bago pa lang nakapanood ng atin pong online church, at pakiramdam mo ay kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga video na napapanood mo kung paano sambahin ng Panginoon,
at ikaw ay nararamdaman mo may something kapag nakikinig ka ng Word of God through this live stream, a message for you this morning ay huwag kang mag-atubili kapatid, sapagkat tinatawag ka ng Diyos. Hindi po aksidente na meron po tayong live broadcast at hindi rin aksidente na interesado ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan coincidence lang. Meron po example sa Bible, sa Acts chapter 24, verse 24. Mababasa po natin dyan, si Apostol Pablo ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na mangaral kay Gobernador Felix. Si Gobernador Felix po ay ang inappoint ng emperador ng Roma para maging governor doon po sa Judea. Kapangyarihan tao, Romano, mga kapatid. Ang gobernador po na ito ay may reputasyon bilang mabangis at mahigpit na pinuno. Amen. Mabangis at mahigpit na pinuno. Marami na po itong pinapatay, marami na itong tinorture, marami itong inagawa ng ari-arian. Masamang tao. Pero, dahil ang Diyos po ay may habag, at ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon sa kahit sino mang tao na makarinig ng kanya pong salita. I believe that for every person, God has an appointed time para marinig mo ang salita ng Diyos. Maaring hindi araw-araw, maaring minsan lang, pero hindi kahaharap sa Panginoon na pwede mong i-excuse na, Panginoon, hindi ko kasi narinig ang salita mo. Wala kasi nangaral sa akin. Ang Diyos ay mahabagin at hindi niya hahayaan na hindi ka makapakinig ng tunay na pangangaral ng salita ng Diyos, maski minsan sa buhay mo. At sa pagkakataong ito, si Gobernador Felix, bagaman siya po isang masamang tao, bagaman si Pablo ay preso noong mga panahong yon, siya po'y kinulong dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Siya po'y walang kasalanan. Pero si Felix po ay ipinatawag niya si Pablo at nagkaroon po siya ng pagkakataon makapakinig ng Word of God. Sapagkat si Pablo po ay may sakit. Ang sakit ni Pablo, hindi niya po kayang pigilan ang sarili niya na mangaral. Yun pong sakit ni Pablo. Kahit saan mo siya dalhin, kahit anong usapan na uuwi yun tungkol sa gospel, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, kaawaan ako ng Diyos sa aba ko kapag hindi ko pinangaral ang Ebanghelyo. Ako ang pinakakawawang tao pag hindi ako nangaral. I pray na yan din maging sakit natin, mga kapatid. Na hindi po COVID-19 kung hindi po gospel pandemic ang magkaroon po tayo. Hallelujah. Na hindi po tayo kayang hindi mangaral at hindi po mag-share ng salita ng Diyos sa atin po mga kakilala. So habang nangangaral si Apostol Pablo kay Felix, si Felix po ay kinilabutan. Siya po'y nanginig at kinabahan siya sa kanya po naririnig. Sabi niya, kakaiba to ah. Hindi to basta galing lang sa tao ko, hindi galing sa Diyos to. Nangaral po si Pablo tungkol po sa righteousness, tungkol po sa buhay ng paglilingkod, mga kapatid. At meron pong tago sa puso yung salita ng Diyos kay Governor Felix. Pero, imbis na tanggapin niya yung pagkakataon na binigay sa kanya para tumugon sa salita ng Diyos. Ang sabi niya kay Pablo, nanginig siya, mga kapatid, kinakabahan siya, sa kanya po narinig. Pero ang sabi niya, Pablo, wag mo na tayo next time na lang. Magkita tayo next time. Go thy way for this time, at kapag meron na akong convenient time, I will call for you again. Sabi niya kay Pablo, maganda yung sinabi mo, maganda yung pinangaral mo, pero hindi pa itong panahon. Kapag meron na akong convenient time, kapag panahon na at gusto ko na balikan, mag-usap tayo uli, ha? Ilang tao na narinig natin ng ganyan, mga kapatid, na interesado sana sa salita ng Diyos, pero lagi may dahilan na hindi pa kasi panahon hindi pa time para ibigay ko ang buhay ko sa Panginoon, hindi pa ako time para maglingkod, hindi pa time para ako'y maging Kristiyanong kagaya ninyo, hindi pa ito ang tamang panahon.
siguro naisip po ni Governor Felix, hallelujah, na siya po ay may reputasyon, siya po ang gobernador at meron po siyang estado na kinatayuan, mga kapatid. Na kung siya po ay magpapalit ng pananampalataya sa panahong yon, ibig sabihin, kailangan niyang itapon ang kanyang pagiging gobernador. Kailangan niyang itapon ang pabor ng Roma. Kailangan niyang itapon ang kanya pong yaman at ang ano pang bagay na meron siya, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan niyang baguhin ang kanyang lifestyle. There are many people today na sila po'y kumbinsido sa pangangaral tungkol sa isang Diyos. Sila po'y kumbinsido sa pangangaral, mga kapatid, na ang tao ay dapat magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Pero hindi po sila kumbinsido na kailangan po nila na magpalit ng kanila pong lifestyle. Baka kapag ako'y nagpabautismo, baka kailangan ko na sumama sa inyo at magpalit ng relihiyon. Hindi ako ready na umalis sa aking kinabibilangan na religion. Dahil kailangan ko magbago ng lifestyle, magpapalit ako ng mga kaibigan, papalit ako ng phone book, ng mga phone number. Kung kaya iniwan niya pa rin nakakulong si Pablo, mga kapatid. Ngunit ngayong umaga, kung ikaw ay ngayon lamang po nakapanood at ikaw ay, matagal ka na nanonood, pero hindi ka pa nakapag-decide, I want you to know na kinakausap ka ng Diyos ngayong umaga, kapatid, at pinapadama niya sa iyo at sana pumasok sa iyong puso at isipan ang mensahe po na ito. Na huwag ka na maghintay ng mas convenient na panahon para tumugon sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay nananawagan tungkol sa kaligtasan. Ang live stream po natin, ang ating pong broadcast ay hindi aksidente. Kung ito po ay ginawa upang ikaw at ako ay magkakilala at ikaw ay maabot ng salita ng Diyos. Ano mang iniisip mo, kapatid, na hadlang para ikaw ay tumugon, huwag mo munang isipin yan. Because God will take care of that eventually. Yung takot mo na baka magbago ang buhay mo, yung takot mo na kailangan mong iwan ng ganito, sakripisyo ng ganito, don't worry about that now because God will take care of that eventually. Basta ang sabi ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi niya, I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Walang convenient time, kapatid, para tanggapin ang Diyos. Walang convenient time. Ang meron lamang ay ang ngayon. Kung narinig mo na ang pangangaral tungkol sa kaligtasan na ang tao ay dapat magsisi at ang tao ay dapat mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ikay dapat tumugon, kapatid. Huwag kang magpaliban. Huwag mong isipin na saka na lang kapag kasama ko na aking pamilya, kapag nakumbinsi ko na sila. Huwag mong isipin yan because baka matulad ka kay Felix na wala ng ibang pagkakataon na kanya pong madinig muli ang pangangaral ng salita ng Diyos. At siya po ay naiwan, amen, ng pagkakataon, amen. But ngayong umaga, you have a chance. Now is the most convenient time for you, hallelujah, to respond. Amen. Kung nais mo, kapatid, hallelujah, you can comment on our Facebook pages. You can comment on this live stream. You may contact us, hallelujah. Do whatever you can. But this morning, amen, ang Diyos ay nagpapaabot ng mensahe sa iyo na huwag ka magpatumpik-tumpik sapagkat ang convenient time ay ngayon na. Amen. Isa natin palakpakan natin po, Panginoon. At tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Awitin natin yung Here I Am to Worship. Praise God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Hallelujah. Beauty that made
hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Praise the Lord. Here I am to Ang Panginoong Diyos, dinala po ang mga tao sa plane of Hallelujah. decision or valley of decision. Si Joshua, na naging leader na noon, pinamili niya ang mga tao, ang sabi niya, choose you this day whom you will serve. Like us, we are also in the valley of decision, and God has given us today as the day where we choose kung alin nga ang atin pong paglilingkuran. Hahanapin ba natin ang convenience sa buhay dito sa lupa at atin ang babalakin na dito na tumira at magpahabang panahon? Dito na kapatid, na alam naman natin kasinungalingan, hindi naman mangyayari po yan sapagkat ang buhay ng tao ay may limitasyon. Pag ikaw ay tumanda, maging ikaw, hindi mo na magugustuhan na ang mukha mo sa salamin. Dami mo nang maramdaman na karamdaman, masakit ang likod, masakit ang tuhod, masakit ang ulo, lahat kapatid. Man was not created by God to stay here on earth. Rather, God created and made man in His own image to stay in that paradise garden of Eden. Pero po, napaltos po ang tao, kamali siya. Subalit sa pagkakamali na yan, may habag ang Diyos. And God wanted, and God is willing to restore the standing of man, the relationship of God with man. He mended it by means of Jesus Christ on the cross of Calvary. Ngayon kapatid, tayong mga naglilingkod na sa Panginoon at nakakikilala na sa ating Panginoon Kristo, dumating po ang pandemya that also gives pandemonium. Karoon po ng pagbabago ang lahat. Where everything is made convenient to stay at home and not to gather ourselves together into one place sa assembly, sa fellowship, sa service. Rather, we have created purposely this broadcast in order to serve the Lord and to cater unto the people the Word of God, and this is one way to worship the Lord even in these difficult times. But the danger is if man is already accustomed and nasanay na po kapatid ko sa convenience, they can just turn their gadget on for a while, 3 minutes, 5 minutes, and not prolong the service and not completely
watch the whole service, rather leave out. I have the analytics. YouTube and Facebook has got their algorithm and analytics, and I have seen that the longest period a person stays on a broadcast is from 3 minutes to 17 minutes. In our case, we should stay until the end. We have to complete the service. Likewise, kapag nandito tayo sa church, kaming nandito mga kapatid, we did not escape any service at all since the pandemic days. Kompleto po yan. At kahit atin pong i-review, nandiyan po lahat. At kayo po na mga recipient po ng kabutihan ng Diyos, kapatid, saksi kayo na ang Panginoon na hindi po nagkukulang. God has given us the blessings throughout, even during the pandemic times, mga kapatid. Ngayon po, ang iba sa atin ay mas lalong ang pinauunlad ng Panginoon. I, for one, could attest to the truth and the fact that God has blessed thee more than ever. Even before the pandemic, God has doubled the blessings na Kanyang binibigay po sa akin. Thank God for life, strength, saka yung opportunities, the joy. At kapatid ko, if you want God to bless you, that's up to you, because God has given all the resources and all the means that you can be happy and be rejoicing and be thankful for the grace of God. Pero God has brought us into this valley of decision today. Whom you will serve. But Joshua said to the people, but as for me and my house, we will serve the Lord. Again, Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Sana po kapatid, yan din po ang iyong tinuran sa ngayon at yan ang iyong desisyon na anumang mangyari, paglilingkod ka sa Panginoon. Huwag mong panghinain, dapat lalo mong paigtingin ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Lalo ngayon kapatid ko, sapagkat uncertain po ang times. Even outside, they would say, peace, peace, peace. But sudden destruction comes. Hallelujah. Sometimes they say there is trouble, but actually there is no trouble at all. Even if there is trouble, still God is in control. Let us not be dismayed nor be afraid, mga kapatid, because our God has promised us He will not leave us nor forsake us. Sabi nga, mga kapatid, ng Joshua 24:15, and if seem evil unto you to serve the Lord, choose ye this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Shall we serve the Lord today? Hallelujah. Kapatid, taas mo lang iyong kamay. Let us wait for the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, to indwell us, the Holy Ghost to touch us once again. Hallelujah. 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 Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. It cleanses me from sin. Now the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It cleans me from sin. It keeps whiter me than snow. Hallelujah, Jesus.
Panginoong Hesus. Kami nga po ay nakakatayo ngayon sa Valley of Decision. Kung alin nga ba ang amin pong paglilingkuran. Ikaw ba o ang daming conveniences po dito sa sanglibutan? Dito po sa lupa ay nakatakda ang lahat na lilipas at wala po kaming aasahan na mananatili. Maging ang amin pong sarili at ang aming buhay, Panginoon, ay hindi po kami nakakatiyak. Kung kaya, manunawa, Diyos, ng bawat isa sa amin, ay matuto, Diyos, na magtiwala sa iyo. At sa abot ng aming makakaya sa tulong po ng banal na Espiritu, ay aming pilitin na amin pong maihandog ang aming sari-sariling katauhan sa iyo. Sapagkat kung ang aming damdamin po bilang tao at laman ang aming paiiralin, Lord God, ito po ay gusto po ng puro saya, puro sarap at walang paghihirap. Bagaman hindi naman kami maghihirap, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban, kung kami po ay nagmamahal sa iyo. Panginoong Diyos, nawa ang paningin at pananaw ng bawat anak mo, bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay nakatuon lamang, Panginoon, sa iyo. Higit lalo na sa mga trying moments na ito, the days of decision making, Lord God. Hallelujah. Na amin pong paigtingin ng aming paglilingkod sa iyo. Higit kaysa dati, Panginoon, sapagkat ang Holy Ghost ay isa pong apoy. Ito pong apoy na susunog sa anumang mga balakid, susunog sa anumang problema, susunog sa anumang kahinaan at magbibigay sa amin ng inspirasyon at magbibigay sa amin ng sigla, magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, na mayroong buong katapatan at buong sigla at kapangyarihan, lakas na maglingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord God, malugod ka sa iyo pong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nasa kanya-kanyang gadget na dumadalo at nakikisa po sa broadcast na ito. Hallelujah. Special po, Panginoong Hesus, na pagpapala ang aking hinihiling at akin po, Panginoon, na inaabot po sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo at mayroon pong layunin. Hallelujah. At tunay po na plano, Panginoon, hallelujah, na maglingkod sa iyo, anuman po ang mangyari. Tanging buhay namin, Panginoon, ang iyong kaloob na galing sa iyo, at tanging buhay namin, Panginoon, ang kaloob naman na iyong tatanggapin bilang alay na buhay sa iyong paanan. Lord God, salamat po sa iyo pong mensahe na ibinigay sa iyong lingkod, Pastor Charis Cotar. Hallelujah, dalangin ko po, Panginoon, na iyong lalong pagpalain ang iyo pong lingkod na ito, na siya iyong lalong gagamitin, Panginoon, sa higit na dakila at mas malaki pang gawain. Hallelujah, tulungan siya, Panginoon, at sangkapan siya, Panginoon, ng patuloy at dagdag po na biyaya at karunungan galing po sa iyo. Lord Jesus, ang Holy Church of Jesus Christ ay iyo po, Panginoong, palakasin. Hallelujah, na ikaw mag-supply sa mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay po ng encouragement, na iyong bubuksan, Panginoon, ang aming mga paningin upang kami ay magiging aware sa amin pong kalagayan at makita namin, Panginoon, hallelujah, ang iyo pong mga sariwa po, Panginoon, na pastulan, o Diyos, at salamat na kami ay iyong ang dinadala sa iyo pong tunay, Panginoon. Hallelujah, napastulan at amin pong natagpuan ikaw bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, hallelujah, pinupuri ka namin at sinasamba sa ganap na Espiritu at katotohanan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayong nandyan po sa inyong mga tahanan, alam nyo ba na mayroon pong espesyal na pagpapala ang Diyos para sa inyo? Kami nandito sa ating Central Church, tumatanggap kami ng ibayong pagpapala ng Panginoon. Subalit may espesyal na pagpapala ang Diyos sa inyo na nasa inyong mga tahanan lamang. Alam niyo kung bakit mahirap po? Madali sabihin na
you join the broadcast, you watch the broadcast, madali sabihin yon. Pero napakadali po tumayo at umalis. Napakadali magtimpla ng coffee. Napakadali pumunta sa comfort room at hindi na babalik. Sapagkat mayroong tinatawag na attention span ang tao. Pag yung attention span ay naubos, wala ka ng gana. At kahit anong gagawin mo, wala kang gana. Tulad ng pagkainan, pag nawalan ka ng gana, malaking problem. And so kapatid, I would want to give a commendation to everyone who has completed this broadcast today. Na talagang inyo pong inaari, inyo pong inaangkin, inyong inaamin na ito ay inyong paglilingkod sa Diyos kung kaya inyong tinatapos po, mga kapatid. Hindi tayo nagmamadali, mga kapatid ko, sapagkat ang atin pong ipinaglilingkod sa Diyos na panahon, ito po idadagdag ng Diyos atin ng siksik, liglig, umapaw sa atin pong buhay. Na imbis na matapos na sana ang buhay niya, pero dahil dumadalo siya, mga kapatid, God can add up to his life. Even like Hezekiah, King Hezekiah, mga kapatid ko, he was about to die. The Lord pronounced and he said to the prophet, tell Hezekiah, he is gonna die. Pero mga kapatid, si Hezekiah ay naglingkod sa Panginoon. He prayed unto God and then the Lord heard him and God added 15 years of his life. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Are you ready for the declaration? Let us declare the goodness of God today. Okay? Tayo po lahat, please follow after me again. God is good. I am blessed. I am blessed. God will supply all my need. God will supply all my need. I declare God's blessing and favor, Blessing and favor. healing and restoration, wisdom and direction, Wisdom and direction. goodness, grace and mercy, Grace and mercy. power over every adversary. Power over every adversary. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. Part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Okay, God bless you, kapatid. Thanks for joining. Let me invite you once again on Wednesday for the continuation of our search for truth 2. Umatikabu po, mga kapatid, at gumaganda po lalo ang ating pag-aaral. Hallelujah. We are now in lesson 2, chart 7. Hallelujah. So, God bless everyone. Hallelujah. Ingat po. Mayamang basbas sa pagpapala ng Diyos, idagdag ng Panginoon, at ikaw ay hawakan ng Diyos ang kanyang kanang kamay. Ikaw ay balutan ng Diyos ang kanyang makapangyarihang dugo, at ikaw ay pangungunahan po ng Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. All the glory belongs to our God, the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable.
unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Na-request everybody yung nandito ngayon sa ating Central Church. Hindi tayo umabot ng 30% sapagkat we did not invite as many as there are. Kasi kapatid, nag-iingat po tayo. Pero for those that are here today, pwede bang pumunta ka dito sa harapan para magkanta ng picture taking, makita tayo sa camera. Come on. Kayo nandiyan na kayo. Kita kayo lahat dyan. Dito. Come on. Bong at Mr. Vin. Dito kayo. Praise the Lord. Lapit. Dito makikita. Paki-widen lang yung camera, please. Po tayo. Akyat na lang kayo doon. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, that there's pain